mga breed ng manok na ginagamit namin sa aming free-range farm. Ang uri ng breed ng manok na ito ay dinevelop noong 1800 sa Amerika, sa state ng Rhode Island at sa Massachusetts. Kapag malusog at nasa tamang kondisyon, ang Rhode Island Red ay kayang mangitlog ng 5 to 6 times a week. Tama yung dinig nyo, 5 to 6 times a week o kaya ay 300 times a year. Ang kagandahan pa sa manok na ito ay isa siyang dual purpose breed. Ibig sabihin, pwede siyang meat type at pwede siyang layer. Nagmula sa lahi ng English Black Orpington. Ito ay dinala sa Australia at dinevelop. At noong 1920s ay i-introduce ito sa United States. At alam niyo ba, ang Black Australorp ay isang champion egg layer na nakapagdala ng isang world record. Matapos itong mangitlog ng 364 times in 365 days sa isang Australian program. Ibig sabihin, isang beses lang siya hindi nangitlog sa isang taon. Ang Black Australorp ay pwede mo ring ihalo sa ibang manok dahil hindi sila agresibo at maamo sila. Ang lahi ng manok na ito ay isang champion egg layer. Sila ang Decal Brown. Ang itlog na napoproduce nila ay mas darker brown at mas makapal ang shell nito. Ang Decal Brown ay developed combination ng heritage breeds katulad ng White Leghorn at Rhode Island Red. Maamo sila at hindi rin sila agresibo kaya pwede mo silang ihalo sa ibang manok. So mga ka-agri, may choice ka na bang napili para sa free range mo? Rhode Island Red ba? Decal Brown o Black Australorp? Gayon pa man, ang pag-succeed mo sa free range ay hindi lang nakadepende sa breed ng manok. Iisa lang ito sa mga factors na kailangan mong pag-aralan. Kaya abangan nyo sa mga susunod na episode at i-explain namin kung paano magbakuna ng mga sisiw upang bumaba ang mortality rate nila. Kaya mga ka-agri, lagi natin tatandaan, may science ang lahat ng bagay at pwede kang magtagumpay. Kaya as always, happy farming!